Umpisahan na natin 'to, mamaya na tayo mag-shoutout 'no, para mabilisan 'no. Ayan, nandiyan si Shiro Kansaki, unang-una si Ma'am Josepa Oliva Lopez. Mamaya na mag-shoutout pero nagsa-shoutout na. Sige, si Ma'am Delia Rosario nandiyan din. Sino pa? Si Bench Uy, si Egay Santos, si Fatima Bello, si Erlinda Imada, si Tricia Turbanada. Sobra talaga ang kapal ng mukha ng mga senador na ito. Greed for power and money. Dapat mag-alsa na ang bayan. Si Walter Romero nandiyan din. Si Ronald Dizon, si Bernardo Sarceno, si Mario Prades, si Annalisa Oso, si Jordan G, si Spanish Bread nandiyan, at si Ma'am Neng Gigi ang aga. Sino pa nandiyan sa ilalim? Si Marilyn Kahoy. At sino pa? Si Chaicher nandiyan na din ang aga. Mga hindi yata natutulog to. Silvia Latorre nandiyan din po, mga kababayan. Mamaya na iba ha. Game na ho mga bossing. Umpisahan na. Hindi ko alam kung kanino uumpisahan to. Pero dito, sa magandang balita ho mga kababayan. Ito, sabi ng Pangulo, wala tayong kikilingan. Sabi ho ng ating presidente yan mga kababayan. Wala tayong kikilingan mga bossing. Kahit pa naging kaalyado, kahit pa naging kakampi sa politika, kahit pa ka-unity mga bossing, sabi ng Pangulo, wala tayong kikilingan. Pati daw po yung mga allies no ni House Speaker Martin Romualdez hindi palalagpasin dito po sa flood control probe mga bossing. Biruin nyo yan. Tapos laging sinasabi ng mga DDS, naku si Marcos ganito, ganyan, naku si Marcos yung magnanakaw. Ang hindi ko maintindihan sa mga yan, mga boss, ano po, ang laging pinagdidiskitahan po si Pangulong Bongbong Marcos. Nagtatayo pa nung kanilang mga parali-rally, kesyo daw ganito, ganyan. Tapos gusto daw nila na maubos ang magnanakaw sa gobyerno. Eto nga po, ang Pangulong Bongbong Marcos ang nagsisiwalat mga bossing nung mga anomalya, nung mga ghost project. Tapos ang gusto nila tanggalin po yung nagsisiwalat nung anomalya. Tapos ang gusto nila sibakin yung tao na nagsimula po na magpakalat sa mamamayang Pilipino. Di po ba Sir Junior Constantino Domingo? Shoutout sa inyo. Hindi mo maintindihan kung nasaan po ang mga utak at ang mga ulo mga bossing. Parang nasa talampakan ho. No? Magulo ang mga utak. Di ba? Alaga 143. Basahin natin to. President Ferdinand Marcos Jr.'s ally like his cousin, pati cousin pati pinsan, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez will not be spared in the investigation of anomalous flood control project to be carried out by the Independent Commission for Infrastructure. Kaya lang, kailangan lahat meron kayong mga resibo. Hindi pwede o hindi kakausapin o hindi tatangkilikin o hindi tatalakayin yung mga sabi-sabi lang. Yung mga kagaya nung laging ginagawa ng mga DDS. Sabi nito, ganito, ganyan. Meron daw 150 million para daw pumirma doon sa impeachment ni Vice Presidente. Hindi tatangkilikin yan, hindi uubra yan, hindi pwede yun. Naintindihan niyo po? Lahat dapat kumpleto dokumento. Kung gusto mo makisali, gusto mo magbunyag ng katotohanan, salpakan mo, latagan mo ng ebidensya. Diba? Hindi uubra yung kagaya ng mga DDS na, ganito po, base po sa aming narinig, ganito po, sabi po ni ganito. Dehins pwede yun. Chismis ang tawag doon. Na alam natin na kinahihiligan po ng mga DDS, mga kababayan, nandiyan si MZE, Del, shoutout sa iyo. Walang ganun, hindi uubra yun. Di ba? Ebidensya agad. Habang nagsasalita ka, kagaya nung mga ginagawa natin, habang nagsasalita tayo, nakasalampak dyan yung natin, yung ebidensya o yung materyales para sumuporta doon sa ating mga pinagsasasabi dito sa social media. Di po ba? Hindi pwede yun. Bangag si Marcos! Tapos hanapan mo ng ebidensya. Wala. Sa na lang po, darating ang tamang panahon, saka namin ilalabas
lumabas yung tamang panahon nila, mga kababayan, nasaan na? Hindi na nila pinag-uusapan 'yan. Bakit 'to? Mga napahiya, alam nila na sila mismo ang mga nag-edit nung mga video na 'yon. 'Di po ba? O eto, meron pa silang patayo-tayo, meron daw mangyayari sa 21, mga kababayan. Sinasabayan naman po ng mga DDS. Eto pong mga nagpaumpisa nitong mga sa 21, Setyembre, mga bossing, yung sa Luneta, mga masama lang po yata ang gising ng mga rapper. Sinasabi nila, eto, patasikin natin yung mga korap sa gobyerno. Tapos, mapayapa po ito. Tapos, meron mapayapa na may mga pillbox, merong mga molotov na dadalhin. Yung isa pa nga pinakita natin kaninang maga, may baseball bat pa. Yun ba ang gusto niyo sabihin na mapayapa? Tapos ano po ang adhikain? Tanggalin si Bongbong Marcos. Siyempre pagka nakakaamoy ng mga ganyan ang mga DDS, sasabihin nila, rally po namin ito. Hilig po nilang ganyan Kami po ang may pakanan nito. Diba, sabi ni Bugi Arellano, mga DDS puro hearsay lang ang alam, walang ginawa kundi magmarites. Correct. Tapos ganyan pa gagawin nila, no? Ganyan pa ang gagawin nila, mga bossing. Sasabihin, si Bongbong Marcos alisin natin kasi corrupt. Yan nga ang naglatag nung 15 na mga construction company na mga nangunguna na laging tumatanggap ng proyekto sa gobyerno. Di ba? At hindi naman in fairness naman hindi naman lahat, mga kababayan, doon sa 15 ay nasangkot sa maanumalyang mga ghost project. Pero yung mga diskaya, ayun, nahahalukay, nahahalungkat, mga bossing. At sino sa tingin ninyo na senador yung nagtatanggol sa mga diskaya doon sa Blue Ribbon Committee? Comment nyo nga dyan kung sino yung sa tingin ninyo. Kasi pag-uusapan natin mamaya iyan The President himself gave the commitment in a press conference in Malacanang on Monday, na Marcos was asked how he will convince the public that probe will scrutinize even Romualdez and his other allies in Congress. Sabi ng Pangulo, well, there's only one way to do it. They will not be spared. Hindi palalampasin, hindi lalagpasan, isasama kung kumpleto ang ebidensya. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa iyo hanggat gawin mo. So gagawin namin. Sabi ko nga sa inyo, ayan, pati si House Speaker Martin Romualdez, pati yung mga allies niya, isasama mga kababayan. Basta, yung mga magsasama, dapat sapat ang ebidensya. Dapat kompleto dokumento. Hindi pwede, ulitin ko hindi pwede yung style DDS na pang marites lang mga bossing. Yan ang good news, mga kababayan. Unang-una natin yan.